Sige, brother. Tuloy, go. Yung sa 26:4 ng kawikaan hanggang 5, para sila kasing ano eh. Huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Teka, basahin ko lang, brother. Accurate, ha. Kasi sa patuloy ko sa 5. Oh, baka madali ka na naman eh. Huwag mong sagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan, baka mahawa ka. At tapos yung sa kabilang talata, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan upang mag-aral. Upang Baka siya matuto. magiging pantas ng ganang kanya. Ano talata yun? 26:4 ng kawikaan. Mahirap sagutin to, brother. Mahirap sagutin. Isa to sa mga mahihirap sagutin sa Biblia eh. Kasi tinan mo, sipin mo hindi tanga si Solomon para pagsunurin yung parehas na talata na magkakontra. Hindi siya tanga para pagsunurin yung parehas na talata na akala mo magkakontra. Ano ba, sasagutin ba yung mangmang o hindi sasagutin yung mangmang? Kaya, yan ang tanong dyan eh. No. To be or not to be? That is the question. To answer a stupid person or not to answer a stupid person? Nakadepende sa kung anong intention, brother. Nakadepende sa kung anong intention. Tingnan mo, basahin mo nang alam mo yung intention, makukuha mo sagot. Sige, basahin mo, go. Sige. Balik ko lang yung Bible. Sige. Sa 4 muna tayo. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Yan, okay. Baka So, ikaw, huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Ano dahilan? Tuloy. baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Yan. So, huwag mong sasagutin yung mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Bakit? Baka maging gaya ka niya. How? So, pag sasagot ka sa mangmang, hindi ka dapat maging gaya niya. Pag kinopya mo yung kamangmangan ng mangmang, kasi huwag mo sagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Pag kinopya mo yung kamangmangan ng mangmang, magiging gaya ka niya. Tuloy mo yung kabilang talata. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Nakuha mo? Lelebel ka sa kanya, pero hindi ka tutulad sa kanya. Magkaiba yun. Lelebel ka sa kanya, Okay. hindi ka tutulad sa kanya. Tignan mo yung intention. Sige, ulitin natin dun sa umpisa. Balik ulit. Umpisa, go. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Yun ang intensyon. Para hindi ka maging gaya niya, wag mong sagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Yun ang intensyon. So, hindi ka gagaya sa kanya. Tuloy mo ngayon susunod na talata. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Upang? Baka siya'y maging pantas sa ganyang kanya. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Ano intensyon? Para maging pantas yung mangmang. Para magkaintindihan kayo. Tamo? Nakadepende sa intensyon. Doon nakadepende sa intensyon. Ano dahilan bakit mo sasagutin ng mangmang? Pag sasagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan, lelebel ka sa, ibig sabihin, kokopyahin mo siya? Gagayahin mo siya? Lelebel ka sa kanya? Hindi pwede. Ang pwede, bababa ka sa level niya para maturuan siya. Hindi bababa ka sa level niya para gayahin siya. Para maintindihan din. Oo. Okay, gets ko na. Okay, bagong... Salamat, brother. Bagong ulit interpretation. Bibihira yung kayang magpaliwanag nito diretso. Bihira. Kasi mahirap ipaliwanag itong talata na to Itong dalawa na to. Mahirap. Pag hindi mo naintindihan yung surrounding circumstance, maliligaw ka talaga Kailangan maintindihan mo anong intention. Anong intention? Magkasunod Huwag mong sagutin ang mangmang. Sa kabilang talata, sagutin mo ang mangmang. Ano ba talaga? Sasagutin ba o hindi? Follow-up question, brother. Okay na, brother. Salamat po. Okay.